Kanina po ay binisita na po tayo ng distributor ng SMB at saka mga Red Horse. So ito po yung na-order natin. Initial pa po yan kasi yun lang po yung available na bote-bote natin. So nagtotal po yan ng 5,200. Hello! Good morning po sa ating lahat. Today po, i-feature ko po ang aking activity ay mag-repack po tayo ng bigas. Itong dalawang sakong bigas ang i-repack natin kasi ubos na talaga. So, isa pang i-repack natin for today is mantika. O yan, kasi naubos na po yung mantika natin. And syempre dito ako mag-repack sa area na to. Ito yung dati namin na nilalagyan ng mga school supplies, yung hindi pa natapos yung taas. So ngayon, dito ginagawa na lang namin na mga hardware parts, ganyan. Oo, ganyan. Konti lang naman kasi hindi pa kami nakapamili talaga ng kailanganin namin sa hardware supplies. So, start na po tayo. So, ito po yung mukha ng ating mga cooking oil or mantika na kulang-kulang na po. Wala na po tayong 1/4. So, ang goal natin ay makapag-repack tayo ng 1/4 kasi yun talaga ang mabenta natin. So, ito yung timbangan natin at ito yung mga cellophane. So, magsisegregate muna ako na ilagay dito yung cellophane na gagamitin para sa bigas. Na tayo, nakapag-prepare na po tayo ng mga cellophane and ito yung dalawang sako na kuhako na yellow at ito siya, kuhako na yellow ang ating i-repack for today. So, start na po tayo. Tadaan! Yan lang po ang na-repack natin na tig 1/4 na cooking oil. Lahat po yan ay coco oil. Ay, hindi pala, may 4 pala na palm oil. So, the rest ay coco oil na po kasi naubusan na po tayo. And ito namang bigas, ito na ang mukha niya. Ito yung bali isang sako or 50 kilos na na-repack natin. And sa awa ng Diyos naman ay okay naman po ang timbang. May kulang pala na 5 grams kanina. Ayan, yan po ang sitwasyon or position kung saan nakalagay ang ating mga bigas. Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. And welcome to Noilo TV. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang po tayo. No? So, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa mga new subscribers ko po. Maraming salamat po. And also sa mga nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat. So, kanina, busy po tayo na nagre-repack ng 2 sakong bigas. At the same time, nag-repack din tayo ng naiiwan ng mga cooking oil. Akala ko kasi marami pa, puno pa yung isang container pero hindi ko napansin na konti na lang pala. Ang naiwan na lang pala kanina is yung coco oil. So, yun na lang po yung naiwan natin na i-repack po natin. So, tomorrow, mag-wholesale naman tayo ng 2 container ng palm oil at saka isang coco oil. So, tomorrow naman tayo, mag-prepare na tayo. We are now preparing for the coming month, no? So, by Friday, December na po. So, as we all know na pag December, ito yung pinaka-busiest month of for the whole year, no? Na dito po natin matitake advantage yung double, triple, quadruple po natin yung mga sales natin. Kung meron po tayong ginagawa, kasi paano naman natin ma-double yung mga sales natin kung wala naman tayong na-display sa ating tindahan. So, dapat meron tayong mga preparation. So, speaking of preparation, mayroon akong 3 important na bagay or paraan or preparations na ating gagawin na ito'y based sa aking na-experience the previous year. So, ano yung mga dapat nating i-prepare para po hindi ito po tayo magkakandara pa po
pag dumating na po yung lalo na pag Christmas Eve at saka New Year. So ano pong kasi marami pong mga series of holidays na yan. So ano po dapat nating i-prepare? So ang una kong i-share sa inyo ay dapat po ready na po yung mga stocks natin, yung mga na-vlog ko na, yung mga top priority natin ng mga stocks na dapat meron sa tindahan natin, pang Noche Buena, at yung iba pa na sinasabi ko. So, pag kumpleto tayo nun, wala na tayong problema. Kasi may, na-experience ko talaga dati yung, yung tawag nito, yung Graham, na kahit nasaan hindi na po ako makakita. And then, ang daming naghahanap kasi wala na din daw po. So, at marami pa mga items na dapat nating i-prepare na intact po, na ma-estimate natin na kaya pong ma-consume for that New Year's at saka Christmas. So, dapat prepare po tayo doon. So, lahat ng mga items yung na-vlog ko na or kung ano man yung napaka best seller ninyo dyan based sa inyong experience ay dapat intact na po yan sa display natin kasi darating talaga ang panahon or ang days, lalo na pag malapit na po yung Christmas or New Year's na nagkaubusan na po sa mga mall. So wala na po mapuntahan itong mga kapitbahay natin, itong mga customer natin dito sa ating area or sa area ninyo. So dapat meron kayo yan kasi sayang naman pagpunta niya doon wala sa inyo, o diba? And based on my experience talaga nagkaubusan, pati yung sa Grahams ko dito naubos talaga yung paninda namin. Then nagtry ako na maghanap, nako, umabot pa ng after 2 days na nakabili kami. So sayang naman yung loss na yun na sana may naibigay namin. So yung mga mali na na-experience natin dati ay dapat ipag-prepare po natin for this year kasi mayroon pa naman tayong 20 days na mag-prepare. So dapat pagdating sa mga panahon na yan ay prepare na po lahat ng mga items na best seller natin, yung mga usual talaga na kailangan ng mga tao during Christmas season and New Year's time. So dapat meron tayo sa ating tindahan para po makakatulong siya na ma-hit natin ang ating objectives, ang ating sales more than pa sa casual or sa daily sales natin na na-experience. So, ito yung pinaka-importanting months dapat prepared po tayo. So, yun po, dapat available lahat ng mga bestseller o yung mga kailanganin, lahat ng items po, na vlog ko na po yan the other day, no? So, kung makita niyo yung vlog ko, nandoon po yung area na kailangan ko pang i-prepare. Mayroon ng iba, pero may kulang-kulang pa. So, dapat prepared na po tayo bago po dumating yung line of 2, no, ng mga anong tawag dito ng December. And sa katunayan nga itong mga toys ko na naibili ko na naubos na kagabi lang. So kailangan ko namang maghakot na naman kasi naubos na. So yun ang mga opportunity na sana hindi natin dapat ipagsawalang bahala kasi sayang po, makakatulong po talaga siya sa sales natin. So yun po yung number 1, dapat available lahat ng mga pangangailangan o yung mga necessary na ginabili talaga ng ating mga customer during holiday season. So number 2 naman, ang dapat nating i-prepare ay magkakaroon po tayo ng rescheduling sa time natin. Hindi ko alam kung anong oras po kayo nag-open or yung close, open and close ng tindahan ninyo. Hindi ko po alam kung anong time niyo. Pero dito sa akin kasi nag-open kami ng 6, mag-close kami ng 9. So, pagdating ng lalo na pag yung tawag ito, pag may yung simbang gabi na. So, dapat mag-adjust tayo ng time natin. So, i-prepare natin yan na dapat magkaroon tayo ng rescheduling. Kung sino man yung kasama nyo sa tindahan, magkakaroon kayo ng rescheduling. Sino po yung mag-closing at sino po yung opening ng inyong tindahan para po mahabol po natin. Kasi during that time, marami nang nagsisimbang gabi, tapos sa gabi naman, may iba dyan na nakabakasyon na. So, marami ng mga activities, mga ginagawa ng ating mga kapitbahay or mga customer natin na kailangan nilang bumili sa tindahan natin. So, dapat mag-adjust po tayo ng time schedule sa ating store. So, wag po natin yung kalimutan kasi importante din yan. Lalo na pag after ng Christmas. So, Christmas to New Year's, usually holiday na po yan. Yung mga bata niyan wala na pong klase. So, marami na silang time na magbili-bili sa ating tindahan. So, dapat mayroon talagang tama or
yung pag-scheduling na mag-open yung ating mga tindahan. So, yun po yung pangalawa. Ang pangatlo ko ay dapat nating i-prepare. Tandaan natin na series of holidays na po yan. Dapat prepare po tayo sa ating mga small bills, coins na pang-exchange or pang-change po ng mga payment or mga bayad ng ating mga customer. Kasi minsan yan ay ang mga banks close na, mga ganyan. So, mahirapan po tayo or saan man tayo pwedeng makahanap ng mga coins. Sa ngayon ay talagang mahirapan na po ang paghanap ng mga coins like mga 20s, yung piso nga namin, yung ilang lagyan ng mineral water na puno na ubos talaga. So dapat ready po tayo sa mga ganyan. Kasi po sayang po, kahit baka po may magbayad ng 1,000 tapos kunti lang po yung binili niya. Kahit na kunti lang po yan, I realize na importante yun. Sales pa din yun. So kung hindi natin sa mabigyan or mapasok yung sales na sana ibabayad niya kasi wala tayong pang-exchange or pang-change sa pera niya, so sayang naman din yon, di ba? And I realize also na pag ganyan pala na pwede kang mag-change dun sa customer mo, ay mas magbabalik-balik yan sa'yo kasi though nakakainis minsan, di ba po, na konti lang po yung bilihin niya tapos malaki yung pera niya. But we have to remember na sales pa din yung nawala sa atin kung wala naman tayong pang-change doon sa payment ng mga customer. So, yun po yung tatlong bagay na para sa akin ay importante and yun po yung gagawin ko for this December na holiday na Christmas season at saka yung New Year's, yung pagsalubong sa bagong taon. So, dapat meron po tayo nito. Una is dapat availability 100% po doon sa mga importanteng binibili ng mga tao, yung mga piniprepare sa Noche Buena, especially, saka yung mga other things na ginagamit like mga pang-exchange gift, ganyan, mga usually na tradisyon ng mga Pilipino na dapat mayroong yung mga nakalagay na mga balloons na Merry Christmas at saka 2024, ganun. Makatulong din yun sa ating sales pag mayroon tayong mga buting-ting na ganun. And of course, yung mga maliliit na mga bagay na pwedeng bilihin ng mga customer natin para pang regalo. So, wag po natin yung kalimutan. Number 2 is dapat mag-change na po tayo ng rescheduling po ng closing and opening ng ating store. So, magsasacrifice po tayo nito mga panahon na to kasi marami talagang customer na dadagsa sa tindahan natin. So, kung close ka, maaga kang nag-close, sayang, mapunta sa iba yung sales mo. O, diba? And then, number 3 is, importante din sa akin is yung preparation po sa mga small bills, sa mga coins na kailanganin natin na pang-change sa mga payment or bayad ng ating mga customers. So, yun lang po ating may share for this video. And Christmas is coming. So, Merry Christmas po sa ating lahat. So, yun lang po. Thank you and God bless.